Opo, you were saying you cannot confirm nor deny, is that it? Of course. Hindi niyo po makumpirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi. Hindi kasi wala pa kami physical na meeting eh. So, pero ako, I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan namin. Okay, sige po. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon sa kaso ng suspendidong mayor ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Goo at ng Pogo operation sa bansa. Mayor Alice Goo, bakit hindi na mahagila? Pagkatapos na ibinunyag ng abogado nito na si Attorney Stephen David na hindi pa sila nagkikita ng kanyang kliyente dahil kararating lang nito mula sa labas ng bansa at tanging sa phone lang sila nag-uusap ng suspendidong mayor. Nang tanungin kasi ito ng broadcaster na si Ted Filon kung makukumpirma ba nito na nasa bansa pa sa ngayon si Mayor Alice Goo ay aniya hindi nito makukumpirma na nasa bansa pa ito sapagkat hindi di umano sila nagkikita ng pisikal. Dahil dito ay iba-iba ang naging reaksyon ng ating mga kababayan hinggil dito na nangangamba din na baka tatakasan ni Mayor Alice Goo ang kanyang mga kaso dahil unti-unting lumilinaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Ayon sa mga netizens ngayon, nagsisinungaling yang abogado niya. Pwede bang hindi sila nagkikita? Lahat ng paraan ay gagawin nila. Kung sakaling nakatakas na si Go Huaping, 101% si attorney ang tumulong kapalit ng malaking halaga. Kaimposible naman na ikaw ang abogado, hindi mo alam kung nasaan ang client mo. Sa kasabihan, lawyer is a liar. Dapat agad nag-issue ng whole departure order ang korte about her. Imbestigahan si attorney nasaan si Mayora. Baka may alam yan sa pagpuslit ni Mayor. At ilan nga lamang ito sa mga opinion ngayon ng mga netizens patungkol sa hindi pagsipot ni Mayor Alice Goo sa kanyang preliminary investigation. Samantala ngayong araw, July 5, nakatakda ang simula ng preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ, panel of prosecutors para sa kasong qualified human trafficking sa Pogo operations kung saan sangkot umano si Mayor Alice Goo. Subalit no show o hindi umano ito nagpakita. Sa halip ay humarap lamang ang kanyang mga abogado sa pangunguna ni Attorney Alex Abisado. Dumating din ang mga kinatawan ng mga otoridad. Kasama na si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Dr. Winston John Casio, kasama ng PAOK, ang iba pang mga Chinese nationals na bahagi umano ng sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa karagdagang balita ay naglabas na ng sampena sina Senator Risa Hontiveros at Wing Gatchalian para sa suspendidong alkalde sa darating na pagdinig sa July 10 at natanggap na ito ng abogado at kampo ni Mayor Alice Goo. Ibig sabihin ay hindi na maaaring magdahilan pa si Mayor Alice Goo na hindi makadalo dahil maaari na siyang arestuhin kung hindi ito sisipot. Ayon kay Attorney Stephen David, ay masyado na di umanong stress at traumatic ang kinakaharap ngayon ng kanyang kliyente dahil umano sa patong-patong na mga kaso na ibinabato sa kanya. Kaya hindi niya alam kung kakayanin ng physical nitong katawan na mag-attend sa hearing. Ito ay bahagi sa pahayag ng attorney nito na si Attorney Stephen David. Subalit ayon sa kanya hindi pa sila nakikita pisikal ng kanyang kliyente. Nasa ating muli linya ang abogado po ni suspended Mayor Alice Goo na si Attorney Stephen David. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Sir Ted and DJ Tatcha. Opo, amin pong nakapanayam si Senador Risa Hontiveros kamakailan po lamang. Ang sabi niya, subpina po ang kanila pong ipinalabas na para po kay Mayor Alice sa kanila pong hearing on July 10. Natanggap niya na ho ba ang subpina? Well, actually, natanggap namin. Yun nga pinag-uusapan namin kahapon. Okay. At ano po napag-usapan niyo? Ayun nga, yung tungkol sa subpina sa hearing na naka-schedule sa Wednesday yata yun. Inyo ho bang nakausap mismo ang inyong kliyente, sir? Nakausap ko siya. Opo. Ito ho ba'y personal na usapan, harapan? Hindi. Sa ano lang, sa cellphone. Opo. Is your client in the country? I believe so. Kasi may lookout order siya. Pero I cannot... Kasi actually, kararating ko lang kahapon ng umaga from abroad. So, nung telephone lang kami nagkausap. Opo. You were saying you cannot confirm nor deny, is that it? Of course. Hindi niyo po makumpirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi? Hindi kasi wala pa kami physical na meeting eh. So, pero ako, I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan namin.
Okay, sige po. So sir, ano po ang sorry po no, alam po naman natin na ito po'y Yes, sir. Oo, no usapang problem. kliyente tsaka abogado, pero ano ho ba ang paramdam ng inyong kliyente o kayo ho mismo, ano bang inyo pong kaisipan dito sa subpina ho ito eh. Sabi nga, subpina na ito pag hindi sumipot baka po ang sumunod nga alam po ninyo ay arrest na. Actually, yun nga ang ina-explain ko kung ano ang consequence ng isang subpoena. Ang problema kasi, sa dami ng binato sa kanya mga problema, co-warrant to, DOJ, traffic, etc., trafficking, yung stress yung level ng stress niya parang iba eh. Sabi niya, masyado siyang traumatic. So, hindi niya alam kung kakayanin physically niya na mag-attend. So, yun ang basically yun ang topic namin. Opo. Nung ba siya kausap nyo, siya ba ay, ano ho siya, kailangan niya ba ng professional help? Alam niyo ho yun, yung mga counselor o mga ilang pong ang trabaho talaga magpahupa sa mga damdamin na nagugulumihanan? Actually, meron siyang physician na nag-attend sa kanya. Ang problema lang kasi ngayon, dahil sa masyado siyang controversial, ayaw mag-issue ng mga yan ng certification kung anong talagang kalagayan niya. Siyempre, I understand, natatakot sila na patawag ng Senate. Pero, ayun nga ang problema ngayon. Pero sabi ko nga, ini-encourage ko, hindi, editin mo, kayanin mo kasi mahirap yung consequence ng disobedience sa isang subpoena. Opo. Meron pa ho naman panahon kasi ito po ay July 10 pa naman. Opo. Yes, Opo. sir. Opo. Pero kayo po bilang counsel niya, ano ho ang inyong dito kaisipan bilang magpapayo ho sa kanya dito po sa isyung ito, sumipot o hindi? Ako kasi as a legal counsel, siyempre I always go for the legal process. So ito kasi part of legal process. Although ako personally, hindi naman ako naniniwala talaga na kailangan pa siya mag-attend doon dahil una-una, ang dami ng binatong kaso sa kanya. Ano ang mangyayari dyan? Self-incrimination, di ba? Kung ano man namang itatanong sa kanya, maaaring ma-incriminate niya yung sarili niya. Sana kung ginagalang yung constitutional right na yan, wala tayong problema. Pero minsan nakita ko kasi sa mga previous hearings na ina-attendan ko hindi naman sa Senate, sa ibang committee like House or where. Minsan pinipilit ka talaga sumagot kahit na alam mo ma-incriminate ka. Pero siyempre, kailangan pa rin siya mag-attend dahil nga part of legal process to. Yung propriety, pwedeng hindi na nga dapat. Pero dahil nga may batas tayo, may legal procedure, kailangan natin complyan yan. Otherwise, may consequence yan sa atin. Diba? Opo. Attorney, baka long shot lang po ito, no? Pero may mga pagkakataon po dati na ang ilang pong mga sinusubpina o pinipilit ng legislatura na sumipot sa mga pagdinig ay dumudulog sa hukuman. Alam niyo ho yun para questionin, no? Yung pong proseso, bagamat alam po naman natin po, no, ang mga kinahinatnan ng kasong yun. Pero kayo ho, ano bang palagay niyo ho ninyo? Meron namang nag-grant yung kanilang mga certiorari sa Supreme Court, meron din namang hindi. Ako, kung ako ang pakikinggan ni Mayor Alice, siyempre gusto kong umakyat sa Supreme Court kasi unang-una, in aid of legislation to Pero sa POGO, di ba, sa alleged human trafficking. Pero ang nangyayari kasi, marami ng breach ng privacy rights ni Mayor Alice. So hindi na in aid of legislation na nakikita ko Parang it's a part of the investigation, personal investigation, para ma-prosecute siya. So that is already the work of the prosecutor or the ombudsman, which is naman pending na sa ombudsman na case. So kung talagang ini-invite siya as a resource person, ano pa ba ang hindi niya na isabi sa mga mahahabang hearing sa Senate? Unless iba ang agenda, di ba? Kasi nakikita ko kasi ang agenda is yun nga, yung kanyang pagiging Chinese citizen daw kung ano-ano. Pero
personal na yan. It has nothing to do with the illegal operation man nung kung sakali ng mga pogo na yan na iniimbestiga nila, human trafficking. So ako, kung ako lang ang masusunod, although matagal ko nang sinasuggest sa kanya, umakyat tayo sa let's give it a try dahil nga meron na nga breach. Marami ng breach ng kanyang privacy data privacy niya yung paglabas ng mga data na yan sa social media, sa outside of the whole of Congress. So ano po sabi ng inyong kliyente doon po sa inyong ideya na iyon? Ayaw niya. Actually, last month pa ako gusto mag-file ng ganyan Ayaw nila. Hindi pa nagmamaterialize. Okay. So ayaw po ng kliyente ninyo na dumulog sa Supreme Court to question, ano? Opo, ito po ginagawang hearing. Nasabi ho ninyo, yung mga parang walang kaugnayan, itong mga ilan pang mga issue na ito dito sa Pogo operations. Pero sir, kasi dito po pinag-uusapan natin isang elected mayor who says that she's a Filipina, pero dito po sa mga pinapalabas po ng mga ebidensya, hindi naman. Hindi ho kaya doon na lang sa isyong ito, may karapatan nga ang bayan at ang... alam mo, Sir Ted, yun kasing issue na yan, matagal na nila sinasabi, papile nila yung co-warrant to. In fact, maski ang OSJ, kasi kung ipapile na yan, dapat doon na lang yan pag-usapan kasi yun ang proper forum to determine para naman mabigyan, in fairness naman sa amin, mabigyan din kami ng opportunity na ma-cross-examine yung mga dokumento na yan. Ma-examine namin, authenticate namin. Kasi ang proper forum for that matter, sabi mo, tama ka naman dyan kasi may public interest yan yung pagka-elect mo na mayor kung hindi ka naman Pilipino. Pero meron kasi yung proper forum dyan. Ito yung sinasabi nilang husgado na isasampa daw ng OSD pero hindi ang Senate Kasi ang sa Senate kasi kung ako yung senator naniniwala akong hindi mga ganyang events. Kasi nga yan naman ang conclusion nila na hindi sa Pilipino. Hindi ngayon pa lang gumawa na lang tayo ng batas para ma-prevent yan o ma-curtail yung mga ganyang practice. Okay, sige yan po. Naman ang purpose ng Senate Senate investigation in aid of legislation. Hindi para makakuha ka ng ebidensya at i-prosecute yung isang tao. That is the work of the Office of the Ombudsman or the work of the prosecutor. Hindi yan ang trabaho ng Senate. Opo. Sir, kung mamarapatin po ninyo, meron ba kayong informasyon kung nasa Pilipinas po ang sinasabing mga kapatid ni Mayor at ang kanyang mga magulang? Una-una, hindi ko makakomment yan kasi never naman niya inamin sa akin na kapatid yan. Never naman ako naniniwala na kapatid niya yan unless ang husgado mismo ang magsabi na on the basis of the evidence presented sa court, sabi niya ng court na talagang mga ito. Pero right now, it's premature for me to comment kung talagang kapatid niya yan o hindi. Wala naman akong basihan dun Other than the allegations o yung sinasabing evidence ng prosecution o ng kabilang party na hindi pa naman namin na-validate, hindi naman natin na-authenticate sa husgado. Okay, sige po. Naunawaan po natin yun. So sir, sa ngayon po, na ito na nga at inaabangan na marami itong July 10 na ito, paano po dito ang pagtanggap namin sa kung sakasakali po na magdesisyon ang inyong kliyente na hindi po sumipot? Para lang ho ngayon pa lang po, magkaroon ho kami ng, alam nyo na, pag-contemplate pag-muni-muni, sa amin pong kaisipan. Go ahead po, attorney. Hindi. Kasi ako naman naniniwala naman. Kasi lahat naman ng taong ganyan ang dinadaan, talaga namang stress level mataas Personal, naniniwala naman talaga ako na mahina ang niya ngayon, ang kanyang kung ano man yung pangangatawan niya because of stress at saka yung trauma na alam mo pagdating sa Senate pinapahiya ka, sinisigawan ka doon samantalang halal ka ng bayan. Actually gusto siya ng mga tao sa Bamban pero yung trauma na yan hindi ko masasabi kung ako yun, hindi ko rin masasabi kung anong stress level meron ako pero kung for human compassion maintindihan ng Senate yan ewan ko kung mag-i-issue ba sila ng kulang penalty for that. Pero ako, I'm still hoping na ma-overcome to at makapag-attend siya sa July 10 hearing na yan. Kasi kailangan naman mag-attend siya para walang aberya. Mahirap din kasi yung gano'n yung mga hindi sumisipot. Alam natin yan, yung panahon ng
mga investigasyon sa Senate pag hindi ka sumipot. Alam naman natin ang ginagawa ng Senate. Opo, sige po. Okay. So sa ngayon po sir, sa pagkakaalam po ninyo, sinong kanyang mga ano po kasama o nakikiramay sa sitwasyon na ito? Marami siyang kaibigan eh. Mhm. Marami siyang kaibigan. May mga nakikita ko mga kaibigan niya, pero siyempre hindi ko naman tinatanong kung anong level ng friendship nila. Kasi actually na-meet ko lang si Mayor April lang eh. So hindi ko naman talaga alam yung April of 2024 because of this POGO issues. Apo. So personally, hindi ko ini-inquire yung mga ganyang kung sino yung makasama yung mga associations. Kumbaga, 'di ba? When you're down and lonely, 'di ba? And you need a helping hand, 'di ba? Call, you know what I'm saying, 'di ba, sir, 'di ba? Alam ko kinakanta mo yan. Opo. Alam niyo ho, kapag panahon talaga, actually, 'di ba? Sometimes sa ganitong mga sitwasyon, you remember not the words of your enemies but the silence of your friends, 'di ba? Ganun 'yan eh. Alam mo, ang sabi niya sa akin at a young age, ngayon na lang nakilala ang tunay na kulay ng mundo. Pag out ka, wala ka talagang kaibigan. Pero pagka nasa taas ka, ang dami-dami mong kaibigan. Ngayon, meron siya mga kaibigan, pero marami rin nakasakit ng damdamin sa kanya. Yung mga inaasahan niya na talagang loyal niyang kaibigan, tumakbo, lalo na yung mga nasa politics. Hindi niya maintindihan kasi alam niya, akala niya mga kaibigan niya talaga yan. Pero sila may unang nag-ano sa kanya. Kumbaga deny, para na crucifixion. Well, pero at the end of the day din po, 'di ba, nasa sa iyong konsensya 'yan ang katotohanan sa isyong ito. So attorney, may pahabol lang po si Chacha, si Chacha dito. Mukhang interesadong itanong yung third Alice Guo. Ang dami naman nito. Oo. Ano pong reaksyon ninyo, Attorney Stephen, dito nga po sa inilabas ng NBI na yung pangatlong Alice Guo hindi tumutugma dun sa fingerprint ng dalawang Alice Guo. Pero hindi naman daw po ito makaaapekto dun sa mga i-file na kaso na nauna dito kay Mayor Alice Guo. Kasi yung mga ganyan mga similar names, hindi naman iba yan eh. Ang dami naman talaga magkakaparehong. Kaya nga minsan, di ba, nahuhold sa airport yung mga tao. May kapangalan na may kaso. Actually, hindi man ako makakapag-comment yan. Wala pa akong dokumento. Pero yung mga ganyang pangyayari, hindi strange yan eh. May mga... Ako, may kapangalan tayo. Ganun talaga yun eh. May mga kapangalan tayo. May mga ganyang pangyayari. Okay. Sige po. So, attorney, kami po ay makikibalita sa inyo bago mag-July 10 kasi kami po ay nakaantabay nga dito, dito po sa hearing na ito at masakit man pong sabihin pero alam niyo ho yun, na kapag hindi sumipot si Mayor, yung sabi niyong proseso na mangyayari at inaasahan at ayaw po din natin... Actually, baka kasi meron din namang times na ina-excuse yung mga kung may humanitarian reasons, kung may sakit. Pero madalas na-issuean sila ng arrest order. Madalas. Opo. Sige po. Attorney Stephen David, salamat muli po sa inyong panahon. Maraming salamat sa Ted and DJ Tatcha. Salamat. Thank you. Si Attorney Stephen David, abogado po ni suspended Mayor Alice Guo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m. As a number of operations, hindi lang po siya PORAC. You could take a look at their documents. They had one, if I'm not mistaken, in Angeles and Clark, right, ma'am? Then they also had another one in Lawag, if I'm not mistaken, and in Vigan. They attempted in Vigan, was it? Am I correct in Vigan, ma'am? So they had a good number of operations po. But this one in PORAC is the most prolific and horrific as far as the Chinese Pogo community is concerned because it is controlled by a triad organization. Nasabi nyo kanina, sabay sila sa Banban, and I heard also in your news reports, some of your interviews na may connection nitong dalawa. No, you have evidence na meron silang connection. Can you also elaborate on that? To the best of your ability to answer. Your Honor, it's still an ongoing investigation po. But yeah, we can definitely say that based on the evidence we have on hand, that the two major scam hubs that were raided in this recent month.
Tama ba narinig ko? Horrific? Horrific, as in horrible, horrific? And then, by saying that, do you mean that the people behind it are horrific? Yes, sir. Nerve. And those emergency tags, when we translated it, kasi sir, in Chinese characters. So when we translated it, lumabas yung blood type, may mga name. Sinabi ko sir na, and ma'am, na this may be authentic kasi yung part ng investigation namin na ginagamit na panakot doon sa mga workers. Thank you, Yusek. With your permission, ma'am, I still continue. Yeah. To PAGCOR, I just want to ask PAGCOR, magkano ba ang nababayaran nitong, let's backtrack a bit, no? Itong Lucky South is a duly licensed, once upon a time, a duly licensed POGO company, no? Yes, Tama? Mr. Senator. So from then on, nung kailan siya nagpalisensya, magkano nababayaran niya? It got its license starting on December 11, 2019 as a customer relation service provider. Then it was given a license as a POGO licensee on October 28, 2020. So based on our records, 2019, sir, wala po because hindi po nagbabayad noon ang mga service provider ng monthly fees. This 160 million is in the form of franchise tax? Regulatory fees, sir. Regulatory Bukod fees. pa po yung franchise tax that is paid to the BIRs. BIR, okay. This is only paid to PAGCOR. Yes, sir. Correct. And that's my next question. The BIR. Nababayaran yung PAGCOR. Nasaan BIR? Nababayaran si PAGCOR. So, ibig sabihin, may gross gaming revenue, correct? Based here po, minimum guarantee fee lang po siya. So, minimum guarantee fee siya. But that's, may basis ba equivalent in income ang minimum guarantee fee to BIR? Attorney Tibayan? Mr. Chair, Madam Chair, I'm aware that there is a franchise tax being paid based on the MGF. So, yun po, in lieu of all taxes. So, wala na pong income tax pa ganun pa. Because I'll show you this income statement because we're looking at the income statement ng Lucky South, no? And this might just caveat, no, baka may timing issue dito. That's why I want to get the numbers from PAGCOR. But if you flash the income statement ng Lucky South, nalulugi siya in 2022. In 2021, it lost 1.7 million. In 2022, it lost 1.6 million. But then again, it paid PAGCOR on 2022-2023 160 million. No? So, paki-flash lang. So, in other words, may income na hindi nare-reflect sa financial statements. And this is, I say this because this is common to many of the POGO companies that we have been assessing. Yung Zunyuan, ganyan rin. Yung, I'd like to ask si Mayor. Mayor, when you issued itong mayor's permit, ano ang mayor's permit niya? Siya, BPO ba siya or e-casino? Mayor Capil? Yes, Your Honor. Nung una po, noong 2019, BPO po siya. That was November 11, 2019. 2019, BPO siya. Apo. And yung business permit niya throughout, BPO siya? Hindi po. That was 2019 and 2020.
Noong 2021, Pogo na po siya. 2021 Pogo na siya. Pero alam niyo ho, meron siyang dalawang lisensya. Meron siyang BPO and meron siyang